maniwala ka sa akin. Wala kami ibang relasyon ni Ayla. Sana yun lang. Yun lang. Paniwalaan mo. Wala kayo relasyon ni Ayla. Sige. Okay, sige. Wala. Ano meron sa'yo? Bakit pakiramdam ko parang hindi ka na masaya sa akin? Hindi na tayo masaya. Ano bang kulang sa atin? Ano bang kulang sa akin? Ha? Ano kulang sa akin? Maniwala ka. Wala. Walang kulang sa'yo. Wala talagang kulang sa'yo. Bakit pakiramdam ko ang layo-layo mo na sa akin, ha? Wala pang lahat ng to. Unti-unti ko nang nararamdaman na hindi na tayo tulad ng dati. Wala pa yung issue na to kay Ayla. Pakiramdam ko, winawasak mo na ako. Akala ko yung pagkakaroon ng anak, yun ay magiging solusyon para maging okay tayo. Pero bakit parang lalong lumala pa? Lalong lumalabas na nasisira na talaga yung relasyon natin. Samson, pagod na ako. Ayoko nang manghula kung sino ba o ano ba ang pumapatay sa relasyon natin. Kasi habang tumatagal, pakiramdam ko pakitang tao na lang yung relasyon natin. Wala nang pagsasama. Pero sama ng loob, madami. Sobrang dami. Habang nabubulok ako dito sa bahay, ikaw malaya ka. Kung sino-sino pwede mong samahan, nakakausap. Habang ako, pakiramdam ko, wala na akong silbing babae. Pakiramdam ko ako na lang mag-isa. Ano ba ginagawa ko dito sa mundong to? Salamat sa paghatid, Kurt, ah. Grabe din pala yung pinagdaanan ni Genesis tsaka ni Ayla, no? Biktima lang din pala sila ng kahirapan, eh. Ang dahil sa pera. Kaya hindi rin natin sila masisisi. At yung relasyon nila kay Samson. Kaya naman pala, malapit din si Genesis kay Samson. Tapos, tol pa yung tawagan kasi mukhang sabik din sa pamilya, eh. Alam mo, hindi ko alam kung paano, but I feel Genesis would eventually play a major part sa trial na to. Sana lang pumayag siyang magbigay ng statement sa atin. Pwede pa nga siyang maging witness, eh. Yung sa deal nila, kaibigan niya si Samson. Tapos, kapatid niya pa si Ayla at kasama niya sa bahay. Konti na lang sa paggamit ko ng convincing powers, mukhang bibigay na yun. Bigla na nga lang nawala sa ospital si Samson kanina, eh. Marami pa naman akong itatanong sa kanya. Saan naman kaya pumunta yun? Hindi na kita kilala. Ang layo-layo mo na sa akin, Samson. Para ba ako nasisiraan na ng ulo sa kakaisip kung bakit dito na lang ako kaliit? Ganito na lang ako kawalang halaga sa taong mahal na mahal ko. Umalis ka na. Umalis ka na. Ay, ayos pa natin. Umalis ka na. Umalis ka na. Hindi tayo magkabalikan. Umalis ka na! Huwag ka magalit. Umalis ka na! Umalis ka na! Huwag ka magalit. Umalis ka na! Umalis ka na! Bilis, sige Umalis na. ka na!
Yan, nagdatingan na nga ng mga bestsellers ko. O, ito. Kaya lang, nakakainis talaga. Nakakaburaot maningil. Kung hindi mo pa kukulitin, ite-text Nak. mo. Inumin mo itong gatas, ha? Para makatulog ka na mamaya. Ang stress ka na eh. Ay, ate, ganyan talaga ang mga abogado. Kasi nga, sa kakaisip nila, nai-stress sila. Di ba? Kaya dapat gamitin mo itong mga produkto ko. O, para hindi halata. O. Marami lang po talagang iniisip. Marami po kasing problema sa firm eh. Kumalas na po kasi yung mga Reyes. Tapos, ito pa pong kaso ni Samson. Si Samson nga pala, asaan? Akala ko po nauna nang umuwi dito. Paano nga pala yung kaso? Mas lalo nga po naging masalimuot eh. Buntis nga po si Ayla. Eh, nadami pa po yung baby, kawawa naman. Ako, para sa akin, blessing ang bata. Kaya sana, lumaki siya ng maayos. Oo naman. Kung ano man yung kalalabasan sa kaso, kung hindi man mapapanindigan ni Samson yung bata, may kapatid naman si Ayla para may katuwang siya sa pag-aalaga sa bata, no? Meron po. Eh, magul pa rin po tinang. Samson, kanina pa kita hinahanap eh. Para sana mapag-usapan na natin yung tungkol sa kaso. Pero pwede rin naman na mag-usap tayo hindi bilang abogado tsaka kliyente. Pwede rin naman na bilang magkaibigan. Ang gulo-gulo na ng buhay ko, attorney. Hindi ko na alam kung paano ko to ayusin. Eh, pwede namang hindi mo sabay-sabay ayusin lahat eh. Isa-isa lang. Tapos hindi ko namamalayan na makukulong na pala ako bukas o sa makalawa. Ang hirap naman ito. Ngayon kasi, attorney, ang ingay na eh. Ito yung klase ng ingay na nanggagaling sa loob. Parang akong sumasabog na hindi ko na kakayanin. Tiwala ko na madidisprove natin na may relasyon kayo ni Ayla. Tsaka na natin isipin kung anong magiging lagay ng bata. Kasi importante din yun eh. Pero, sa isang kaso lang, ito muna. Wala ka namang tinatago sa akin, di ba? Tapat ka naman sa akin. Gaya ng mga bagay na makakapagpatunay na hindi ka tapat sa asawa mo. Na sinasaktan mo siya emotionally and mentally. Sige, una na ako sa loob ha. Tulog ka na din. Salamat attorney. Pahinga ka na. Hello? Shh! Huwag ka na magpanik. Labas ka na sa kaso, di ba? Ako na ang kinakasuhan dito. Kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Huwag ka sasagot sa kahit anong tanong. Naintindihan mo? Baka kung ano pa masabi mo. Baka mas lalo pa nila malaman ng totoo. Basta ako na bahala. Sana tayo mag-usap.